Magandang buhay! Today's recipe, isang napakadali pero napakasarap na ulam Pinoy ang ating lulutuin na sigurado ako magugustuhan nyo. Magluluto tayo ng fried bangus na nilagyan natin ng tausi. Umpisa na natin. Yung ating bangus ay nilinis na natin yan, tapos hiniwa lang natin yan sa katamtamang laki. Ngayon mga nasa 700 grams kasi yung bangus na to, kaya hiniwa ko lang ng 5 piraso. Lagyan lang natin to ng asin, budburan lang natin to, magkabila ang side. Huwag masyadong marami yung asin na ilalagay natin kasi yung tausin natin ay medyo maalat na. Tapos i-massage lang natin yung asin natin sa ating bangus. Tapos gagawin natin dito sa ating bangus ay i-roll muna natin sa cornstarch. Yung bandang balat lang. Yung purpose niyan, maliban sa maiwasan natin yung talsik ng ating mantika pag nagprito, yung isang purpose kung bakit naglagay tayo ng cornstarch dyan, iyan na rin yung magsisilbi na pampalapot mamaya sa ating tausi sauce. Para hindi na tayo maglagay ng diluted cornstarch. And by the way, para sa kompleto at tamang listahan ng ating ingredients, sinulat ko po sa description box. At palambing naman, kung bago po kayo sa ating kusina, please subscribe. Thank you! Tapos magpainit lang tayo ng mantika at iprito na natin yung ating bangus. At approximately mga 8 to 10 minutes nating iprito yung ating bangus. Magkabilaang side, 4 to 5 minutes. Tapos pag okay na, baliktarin natin. Other side naman yung ipiprito natin. Ngayon, pag nakuha na natin yung tamang kulay ng ating bangus, medyo crispy na at luto na siya, ahon lang natin. Tapos at gagawin natin dito, itabi muna natin at magpainit ulit tayo ng konting mantika at igisa na natin yung ating bawang. Yung bawang natin ay chinap lang natin ng medyo pino. Sangkutya lang natin mga 10 to 15 seconds. Tapos sunod na natin yung ating sibuyas. At yung sibuyas natin ay hiniwa lang natin yan sa maliliit na dice. Sangkutya natin hanggang sa lumabas yung bango or aroma ng ating sibuyas or pag naging translucent na yung appearance nito. Tapos sunod na natin yung ating kamatis. Ngayon yung kamatis na to ay optional lang yan. Kung ayaw nyo naman nalagyan ng kamatis, nasa inyo po yan. Pero gusto ko nang medyo may konting asim na galing sa kamatis. At niluto lang natin hanggang maging mushy yung texture ng ating kamatis. Tapos lagay na natin yung ating tausi. And yung tausi natin ay binawasan lang natin yung brine. Yung sabaw ng tausi, pag binuksan natin yung lata, tinapon ko yung ibang sabaw para hindi masyadong maalat. Sangkutya natin ng mga 30 seconds. Tapos lagyan natin to ng crushed black pepper. Yung recipe natin na to ay napakadali lang at napakasimple ng mga ingredients. At nilagay na rin natin yung ating carrots na hiniwa lang natin sa strips. Ngayon, pwede kayong maglagay pa ng tokwa rito. Hiwain nyo ng maliliit na cubes, prito nyo, tapos ihalo nyo sa bangus nyo mamaya. Kung gusto nyo lang. Pamparami ba, kung maraming kakain, lagyan nyo na ng tokwa. Pag kumulo na yung ating sabaw, naglagay pala tayo ng 1/2 cup of tubig. Tapos nasa inyo na po yan kung maglalagay pa kayo ng broth powder or bouillon, na sa inyo po yan. Tapos pinakulo lang natin, nilagay natin yung ating bangus. Tapos sandok lang tayo ng sauce. Lagay natin sa ating bangus para mag-absorb pa ng tausi natin yung ating bangus. Tapos simmer lang natin to mga 3 minutes hanggang sa lumapot yung sabaw natin. Lagyan na natin ng ating spring onion. At hiniwa lang natin yan sa mga 1/2 inch. Ngayon, depende sa inyo kung anong klaseng hiwa. Tapos, sinimmer lang natin for another 3 minutes. Tapos, nilipat natin sa ating serving plate. At pwede na natin i-enjoy yung ating fried bangus. Nilalagyan natin ng tausi. At sigurado po ako, nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. Please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.